Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 3794801. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi naman talaga omnisyente si Alvin. Wala siyang ideya na ang pananatili sa kamara ng mga batas ng angkan ng Langston sa loob ng 3 buwan ay magiging dahilan ng malaking kapalit para sa angkan ng Langston. Pati na rin ang pagkawala ni Renjin ng kanyang posisyon bilang pinuno ng angkan ng Langston. Kung alam lang niya iyon, hindi sana siya nagtagal sa kamara ng mga batas. Kung nabanggit lang sana ito ni Renjin sa kanya, maiintindihan sana niya. Hindi sana niya naisip ang masama si Renjin. Sayang, wala namang sinabi si Renjin sa kanya. Marahil, karamihan sa mga tao ay walang pakialam sa mga ganitong bagay. Gayunpaman, determinado si Alvin na suklian ang pabor. Ito ang dahilan kung bakit siya gumawa ng 100 taong pangako sa angkan ng Langston. Sisiguraduhin kong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa loob ng 100 taon na ito para maibalik ang leader ng angkan na si Langston sa kanyang posisyon. Determinadong naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang makabawi si Alvin sa kanyang katinoan, natuklasan niyang nakatingin sa kanya si Wyatt ng may pagninilay-ilay. Malinaw na alam ni Wyatt na may iniisip si Alvin tungkol sa isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya pinakialaman ang mga gawain ni Alvin. Nagsalita lamang siya tungkol sa mga kalahok sa mga pagsusulit sa pasukan. Dahil mas malapit na siya kay Alvin ngayon, nagbago na rin ang paraan ng pakikipag-usap niya kay Alvin nang sabihin niya, "Little Alvin, ang mga taong iyon ang dapat mong kalabanan." Itinuro ni Wyatt si Poje ng 10,000 Devil Sect, si TJ ng Eastern Oriental Sect, at si Matthew ng Uyang Clan. Matapos tingnan ang mga potensyal na kalaban ni Alvin, sa wakas ay tumigil ang kanyang tingin sa isang babae bago niya sinabi, "Napakagaling ng babaeng iyon." Lumingon si Alvin para tumingin. Pagkatapos, sinabi niya, kilala siya bilang Lady Seventh. Siya ang ika-7 disipulo ng Valley Master ng 10,000 Flowers Valley. 10,000 lambak ng bulaklak. Tila nabigla si Wyatt sa mga salitang ito. Nang makita ito, nagtanong si Alvin ng may pagtataka, "Anong problema, kapatid na Wyatt? May koneksyon ka ba sa 10,000 Flowers Valley?" Nang makabawi si Wyatt sa kanyang katinoan, umiling siya at sinabing, "May kaibigan ako sa 10,000 Flowers Valley, pero matagal ko na siyang hindi nakikita." Pagkatapos, nang lumingon siya pabalik para tingnan si Lady Seventh, tila lumambot ang kanyang tingin habang bumubulong, masyado silang magkamukha. Bagamat hindi malakas ang boses ni Wyatt, malinaw silang narinig ni Alvin. Tila hindi mababaw ang koneksyon ni Wyatt sa 10,000 Flowers Valley. Tila medyo naging malungkot ang kalooban ni Wyatt sa sandaling ito. Kaya naman, hindi na nagtanong pa si Alvin at tahimik na pinanood ang mga entrance exam ng mga inner disciples. Sa paglipas ng panahon, maraming kalahok ang natanggal. Gayunpaman, ang atensyon ni Wyatt ay nakatuon ng lubusan sa 10,000 Lady 7 nanograms Flowers Valley. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng nostalgia, na nagpapaisip kay Alvin kung mayroon ba siyang relasyon sa isang taong may kaugnayan kay Lady 7. Tutal, may sinabi si Wyatt tungkol sa kung paano kamukhang kamukha ni Lady 7 ang isang tao. Pagkalipas ng ilang panahon, natapos na rin ang mga entrance exam para sa mga inner disciples. Dahil man sa sadyang pag-iingat ni Nixon o hindi, sina Norvin at Jessica ay matagumpay na nakapasa sa pagsusulit at naging mga panloob na disipulo ng Flying Dragon Sect. Tapos na. Nang tuluyang mawala ang imahe ng salamin, sa wakas ay bumalik sa dati ang katinoan ni Wyatt. Sumulyap si Alvin at nakita niyang basang-basa ng luha ang mga pilikmata ni Wyatt. Gayunpaman, mabilis itong nawala dahil sa banal na enerhiya ni Wyatt. Kung hindi dahil sa kanyang matalas na pandama, hindi niya ito mapapansin. Dahil dito, mas natitiyak ni Alvin na may kinalaman si Wyatt sa kamag-anak ni Lady 7. Malamang na babae ang taong iyon dahil sinabi ni Wyatt na kamukha niya si Lady 7. Gayunpaman, nakasuot ng belo si Lady 7. Ang ibig niyang sabihin ay ang mga mata, noo, at figure nito ay katulad ng taong nasa isip niya. Little Alvin, tawag ni Wyatt, na walang kaalam-alam sa iniisip ni Alvin. Nakangiti niyang sabi, "Kailangan kong bantayan ang kuya ko para hindi kita makasama sa Latent Dragon Grand Contest. Huwag kang mag-alala.
Babantayan ko ito sa pamamagitan ng salamin. Tandaan na mauna sa ranggo. Ang mga gantimpala para sa unang pwesto ay mga bagay na magpapaantig sa puso ko. Nagliwanag ang mga mata ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Wyatt. Alam niyang hindi palalabi si Wyatt. Nangangahulugan ito na ang mga gantimpala ay dapat na tunay na mahalaga. Mas mahalaga pa kaysa sa Lord Breakthrough Divine Peel. Susubukan ko ang aking makakaya, mapagpakumbabang sagot ni Alvin habang nakangiti. Sa pagkakataong ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Wyatt bago niya sinabi, may isa pa akong bagay. Kung makakasalubong mo si Lady Seven mula sa 10,000 Flowers Valley, pakiusap na maging mahinahon ka sa kanya kung ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, kung hindi ako nagkakamali, siya ay inapo ng isang matandang kaibigan ko. Isang matandang kaibigan. Sigurado na si Alvin sa kanyang haka-haka ngayon. Natural lang na pumayag siyang tulungan si Wyatt. Kung tutuusin, hindi naman ito mahirap na gawain. Maghintay ka muna rito sandali. Malapit nang dumating si Senior Brother Dorian. Dadalhin kanya ulit sa Fire Dragon Mountain. Doon titira ang lahat ng mga bagong inner disciples. Ang lupang nilinang ni Wyatt ay matatagpuan sa isa pang hanay ng bundok na katabi ng bundok ng Fire Dragon. Medyo magkalapit ang dalawang lugar. Sa katunayan, ang interseksyon sa pagitan ng dalawang hanay ng bundok ay hindi kalayuan sa kanyang lupang nilinang. Pagkalipas ng halos isang oras, sa wakas ay dumating na si Nixon. Hindi siya agad umalis at naupo upang makipag-usap. Sa paglipas ng panahon, mas napalapit din siya kay Alvin at sinimulang tawagin si Alvin bilang Little Alvin, at tinawag din siya ni Alvin bilang Brother Nixon. Noong una, tinawag ni Alvin si Nixon bilang kapatid na Dorian, ngunit tumanggi si Nixon, sinabing ito ay masyadong formal. Sa loob-loob ni Alvin ay nagulat na ang isang White Dragon Elder ay napakagaan ng pakikitungo. Habang patuloy silang nag-uusap, nakita ni Alvin na si Nixon ay isang prangka na tao. Dahil dito, lalong gumanda ang impresyon niya kay Nixon. Nang tuluyang sumapit ang gabi, sa wakas ay inakay ni Dorian Nyan si Alvin palayo sa cultivation ground ni Wyatt patungo sa pansamantalang tirahan ng mga bagong inner disciples ng Flying Dragon Sect. Ang pansamantalang tirahan ng mga bagong inner disciples ng Flying Dragon Sect ay nasa lambak ng Fire Dragon Mountain. Nagkalat ang mga gusali sa paligid ng lambak. Mayroon ding mga gusaling mas mataas ang pagkakatayo kaysa sa iba sa mga dalesdes ng lambak na pagmamayari ng ilang elder. Dito mananatili si Alvin habang hinihintay niyang magsimula ang latent grand contest pagkatapos ng 3 araw. Sandali silang nakalutang sa ere bago ngumiti si Nixon bago umalis, Little Alvin, magkikita tayo sa loob ng 3 araw. Sige. Tumango si Alvin. Pagkaalis ni Nixon, naramdaman ni Alvin ang maraming pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa ibaba. Karamihan sa kanila ay mga disipulo at ilang matatanda. Alvin. Tumingin si Alvin sa ibaba at nakita si Norvan na lumilipad patungo sa kanya. Nang makarating siya sa tabi ni Alvin, nagtanong siya ng may pagtataka, Alvin, kilala mo ba si Elder Dorian? Bukod pa rito, tila pamilyar kayong dalawa sa isa't isa. Matalik na kaibigan ni Brother Nixon's Brother Wyatt. Kasama ko si Brother Wyatt kanina noong kumukuha ka ng mga pagsusulit. Naiintindihan ko. Tumango si Norvan. Sa kanilang mga nakaraang pag-uusap, alam niyang maganda ang relasyon ni Alvin kay Wyatt. Maya-maya, bumantong hininga siya at sinabing, medyo mahirap ang pagsusulit ngayon. Muntik ko nang hindi makapasa. Mabuti na lang at maganda ang swerte ko at kahit papaano ay nakapasa ako. Medyo seryoso ang tono ni Norvan, ngunit may bahid ito ng kaligayahan. Ngumiti lamang si Alvin at hindi nagsalita tungkol sa pakiusap ni Wyatt kay Nixon na maging mahinahon kina Norvan at Jessica. Para sa kanya, ang maliit na bagay na ito ay hindi dapat pag-usapan sa pagitan ng magkaibigan. Kasabay nito, sa isa pang bahagi ng ari-arian ng Flying Dragon Sect. Sa wakas ay nabalitaan na ni Tyson Kane, isang inner elder ng Flying Dragon Sect, ang nangyari ngayon. Nakalusot ba talaga ang batang bastos na iyon at naging isang intermediate king of gods? Hindi maganda ang ekspresyon ni Tyson Kane sa sandaling ito. Kung hindi lang dahil sa kanyang pangalawang disipulo na nasa iisang silid, hindi niya mapigil ang basagin ang mesa sa harap niya.
Isang binata na nakasuot ng mahabang damit na kulay cyan ang nakaupo sa tapat ni Tyson Kane sa sandaling ito. Matangkad siya at matipuno ang pangangatawan. Matigas ang mukha, at mas lalong nagmukha siyang istrikto dahil sa maitim niyang kilay. Siya ay walang iba kundi si Carl, ang pangalawang disipulo ni Tyson Kane at manugang ni Vice Sect Leader Brown ng Flying Dragon Sect. Noong panahong iyon, kung siya ang namatay sa halip na si Harold, ang nasa sentro ng atensyon ngayon ay si Harold, hindi siya. Ang mga mata ni Tyson Kane ay puno ng galit at puot habang nagsasalita. Carl, hindi mo pa nakakalimutan kung paano ka tinatrato ni Harold na parang kapatid noon, di ba? Mahinang tanong ni Tyson Kane. Lumambot ang kanyang tingin habang nakatingin sa kanyang pangalawang disipulo. 3,775. Guro, makakaasa po kayo. Hindi ko hahayaang mamatay ng walang kabuluhan ang aking nakababatang kapatid, mahinang sabi ni Carl, kung mayroon akong magagawa para ipaghiganti ang kanyang pagkamatay, pakisabi po sana sa akin. Gagawin ko ang lahat hanggat kaya ko. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyson Kane nang marinig niya ang mga salitang ito. Ito ang mga salitang matagal na niyang hinihintay. Guro, may plano ka ba? Tanong ni Carl. Wala pa akong plano, sabi ni Tyson Kane habang umiiling, gayunpaman, hindi ko hahayaang magkaroon ng madaliang karanasan ang batang iyon pagkatapos niyang sumali sa sekta. Mas makabubuti kung maabala natin ang kanyang cultivation. Tutal, wala pa naman siyang 3,000 taong gulang pero ang dami na niyang nakamit. Natatakot ako na malalagay tayo sa alanganin kung magpapatuloy siya sa paglaki. Sa oras na iyon, maaaring magbago ang sitwasyon, at maaaring malagay tayo sa alanganin. Bahagyang may bahid ng takot ang maririnig sa boses ni Tyson Kane malapit nang matapos ang kanyang mga salita. Totoo na hindi natin siya maaaring hayaang lumago sa kanyang buong potensyal, sabi ni Carl habang tumatango, dapat natin siyang subukang akitin palabas ng sekta at umupa ng isang mamamatay tao para patayin siya. Kung tatanggi siyang umalis sa sekta, maaari natin siyang subukang pukawin hanggang sa tanggapin niya ang hamon ng buhay o kamatayan dahil sa galit. Mas mabuti pa rin na akitin siya palabas ng sekta, sabi ni Tyson Kane, malamang na hindi siya mapuko sa isang tunggalian ng buhay o kamatayan, lalo na kung ang kalaban ay mas malakas kaysa sa kanya. Naniniwala ako na hindi siya isang mapusok na tao dahil kaya niyang makarating dito. Sa katunayan, siya ay medyo maingat at tuso. Makikita mo ito batay sa kung paano siya naghihintay sa kanyang oras at babalik lamang sa Hidden Fog Sect kapag sapat na ang kanyang lakas upang patayin ang mga disipulo ng kataas-taasang Elder Feng at kataas-taasang Elder J. Akitin mo siya palabas ng sekta. Bahagyang kumunat ang noo ni Carl. Paano natin siya maaakit palabas ng sekta? Tutal, alam naman niya na naghihintay tayo ng pagkakataon para patayin siya. Mahirap, pero hindi imposibleng akitin siyang palabas ng sekta, walang pakialam na sabi ni Tyson Kane, kung makakarinig siya tungkol sa isang banal na santuwaryo na iniwan ng isang kataas-taasang Diyos, sa palagay mo ba ay mapaglalabanan niya ang tukso na umalis sa ari-arian ng sekta? Agad na nagliwanag ang mga mata ni Carl nang marinig ang mga salitang ito. Guro, napakatalino mo. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap-mata lamang. Malapit nang magsimula ang Latent Dragon Grand Contest ng Flying Dragon Sect na ginaganap kada 100 taon. Dahil natapos na ang mga entrance exam para sa mga Inner Disciples at Outer Disciples, ang mga nakapasa sa entrance exam ay kwalipikado ng sumali sa Latent Dragon Grand Contest. Nakilala ni Alvin si Norvan pag-aalis nila. Habang nakatingin si Norvan sa karamihan ng mga tao sa kanilang paligid, sinabi niya, 268 katao lamang ang nakapasa sa entrance exam ng mga Inner Disciples at sumali sa Flying Dragon Sect. Sa kabilang banda, narinig kong nakapag-recruit ang sect ng mahigit 500 Outer Disciples sa pagkakataong ito. Tumango si Alvin. Sa pagkakataong ito, nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita ang isang magandang babae na ang mukha ay natatakpan ng belo. Nagpalit na ito ng damit at nakasuot na ngayon ng mahabang asul na roba. Bukod sa kanyang kagandahan, ang kanyang mala-ethereal na aura ay nagpahirap sa kanya na hindi mapansin. Nakita ni Alvin ang ilang binata na sinusubukang makipag-usap sa kanya ngunit hindi siya pinakinggan. Tila walang pakialam ang babae sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao sa paligid niya. Gayunpaman, hindi naman siya tila wala sa lugar. Sa halip, medyo maayos ang kanyang pagkakahalubilo sa kanyang kapaligiran.
Sinundan ni Norvin ang tingin ni Alvin, at nang makita niya ang babae, nakangiti niyang sinabi, pagkatapos ng entrance exam ng mga inner disciples. Maraming lalaki ang sumubok na lumapit sa kanya. Gayunpaman, lahat sila ay walang awang tinanggihan. Ano man ang kanilang gawin, hindi siya natinag. May dalawang lalaki pang ang umatake sa kanya dahil sa galit at kahihiyan, ngunit natalo sila niya. Sa palagay ko ay hindi makakasali ang dalawang iyon sa Latent Dragon Grand Contest. Napangiti si Alvin nang marinig ang mga salita ni Norvan. Tila ang mahiwagang nilalang mula sa 10,000 Flowers Valley na kilala bilang Lady 7 ay hindi isang simpleng tao. Hindi niya maiwasang maalala ang pagiging maalalahanin ni Tanya kapag tinitingnan niya si Lady 7. Malamig at mahirap lapitan si Tanya ng karamihan, at lalo lamang siyang nagiging mabait kay Alvin at sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tanya. Bumantong hininga si Alvin nang maisip niya si Tanya. Sa isang kisap mata lang, halos 30 taon na siyang nahiwalay sa kanyang asawa at kay Tanya. Pagkatapos, ang kaisipang ito ay humantong sa kanyang isa pang asawa, si Kelly. Sa susunod na 300 taon, magbubukas ang mga espasyo sa pagitan ng mga kaharian ng mga Diyos at mga kaharian ng Devata. Nawala sa kanyang isipan si Alvin sa sandaling ito. Para bang nilisan ng kanyang kaluluwa ang kaharian ng mga Diyos at bumalik sa panahong kasama niya ang kanyang mga asawa at si Tanya. Nabawi lamang niya ang kanyang katinoan nang marinig niya ang boses ni Norvan. Alvin, paparating na siya, sabi ni Norvan. Bago pa man makasagot si Alvin, nakatayo na ang babae sa harap ni Alvin. Kalmado ang kanyang mga matang parang kristal habang nakatingin sa kanya. Naiinggit na pinanood ng mga tao ang dalawa habang nakatayo silang magkakasama. Umatras si Norvan ng ilang hakbang at mataktikang sinabi, iiwan ko na kayong dalawa para mag-usap. Pagkatapos tumabi, nagtanong si Norvan gamit ang voice transmission, Alvin, kilala mo ba siya? Likas na mausisa si Norvan. Tutal, tinanggihan naman ng babae ang lahat ng lumalapit sa kanya, pero ngayon ay nagkukusa na siyang lapitan si Alvin. Nabalitaan niya na noong qualifying test, sumama lang siya sa agos at tahimik na sumama sa mga hindi kabilang sa mga puwersang may ranggong Panginoon. Mula simula hanggang katapusan, hindi siya umimik. May mga taong naghihinalo pa nga na pipi siya kahit imposible iyon kapag naging isang advanced god na. Hindi ko siya kilala, sagot ni Alvin kay Norvan sa pamamagitan ng voice transmission habang nalilitong nakatingin sa babae. Sa huli, nagtanong siya, ano ang maitutulong ko sa iyo? May narinig akong mga tao na nagsasabing kilala mo raw si Wyatt. Tanong ng babae. Malambing ang boses niya. Bahagyang nagulat si Alvin sa tanong niya. Nagtanong din siya bilang tugon, sino ang nagsabi sa iyo tungkol dyan? Sa pagkakaalam niya, maliban sa mga mula sa angkan ng Langston, walang nakakaalam na kilala niya si Wyatt. Matapos marinig ang sagot ng babae, natuklasan niya na nang siya, si Wyatt, at si Magnus ay uminom sa isang restaurant sa lungsod ng Langston, na kilala ng manager si Wyatt. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang balita sa mga kawani. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita tungkol sa relasyon ni Alvin kay Wyatt. Diretsyong tanong ng babae, maaari mo ba siyang kontakin? Oo, sabi ni Alvin sabay tango matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan. Tutal, naalala niya na sinabihan siya ni Wyatt na maging mahinahon sa babae noong Latent Dragon Grand Contest. Dahil dito, nahinuhan niya na hindi ito ipagtatanggol ni Wyatt. Pakisabi naman po sa akin na gusto ko siyang makilala pagkatapos ng Latent Dragon Grand Contest. Sabihin ninyo sa kanya na anak ako ni Farah, sabi niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at mabilis na ipinarating ang kanyang mensahe kay Wyatt. Mabilis na dumating ang tugon ni Wyatt. Little Alvin, sabihin mo sa kanya na ihahatid mo siya sa akin kapag natapos na ang Latent Dragon Grand Contest. Pakituro naman sa kanya ang daan. Ramdam ni Alvin ang nag-aalab na emosyon ni Wyatt sa kabila ng pagsisikap ni Wyatt na manatiling kalmado. Pagkatapos, sinabi niya, nakausap ko na siya. Hiniling niya sa akin na akayin ka papunta sa kanya pagkatapos ng Latent Dragon Grand Contest. Salamat, sabi niya bago siya lumipad papunta sa lugar ng Latent Dragon Grand Contest. Ang lugar ay ginanap sa tuktok ng bundok ng Fire Dragon. Ang tuktok ay pinatag na. Kalahati ng lugar sa tuktok ay sinasakop ng isang platapormang bato na tinatawag na Flaming Dragon Arena. Dito magaganap ang mga laban.
Sa mga ordinaryong araw, ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect ay pumupunta rin upang makipaglaban sa lugar na ito. Sa sandaling ito, walang tao sa platapormang bato. Gayunpaman, hindi mabilang na tao ang nagtipon sa sandaling ito upang manood ng Latent Dragon Grand Contest. Alvin, nandito ka na. Tumingin si Alvin sa direksyon ng boses at nakita ang isang binata na nakaayos ng maayos na naglalakad palapit sa kanya na may ngiti sa labi. Isang binata na nakaitim at isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaasol ang nakasunod sa binata na maayos ang pananamit. Bago pa man makapagsalita si Alvin, ang binata na nakabihis ng maayos ay nakarating na sa harap ni Alvin. Siya ay walang iba kundi si TJ Han, ang batang Panginoon ng Eastern Oriental Sect. 3,776. Young Master Han, maaga po kayong nandito. Ngumiti si Alvin at tumango kay TJ. Ngumiti si TJ Han habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Alvin, kung magkikita tayo sa Latent Dragon Grand Contest, maawa ka naman sa akin. Young Master Han, masyado kang mapagpakumbaba, sabi ni Alvin habang umiiling, baka kailanganin mo akong kawan. Tumawa si TJ. Kung ganoon, gawin na lang natin ito. Kung sino man ang unang mapahamak ay dapat sumuko. Tumango si Alvin. Sige. Tumingin si TJ sa gilid mula sa gilid ng kanyang mga mata sa sandaling ito bago niya sinabi, Alvin, patawarin mo ako. Nakita ko lang ang isang kaibigan ko. Tumango si Alvin. Lumingon siya sa direksyon kung saan nakatingin si TJ at nakita ang isang binata na may maayos na pananamit. Kung ikukumpara kay TJ, mukhang medyo tahimik ang binata. Nang maramdaman ang tingin nito, tumango ang binata na may bahagyang ngiti bilang pagbati. Matapos siyang tumango bilang tugon, nakatanggap siya ng isang voice transmission mula kay Norvan. Iyan si Rupert. Sinasabing ang lakas niya ay kapantay ni TJ. Gayunpaman, noong qualifying test, hindi niya ipinakita ang lakas niya kaya hindi talaga siya namukod tangi sa mga nasa edad na 5,000 hanggang 8,000 taong gulang. Malinaw na pinipigilan niya ang lakas niya. Ngumiti si Alvin. Hindi ba't normal lang yan? Bagamat marami ang nagpakita ng kanilang lakas ng walang pag-aalinlangan, marami rin naman ang nagtago ng kanilang lakas noong qualifying test. Kung nakapasa sila, hindi na nila kailangang gamitin ang kanilang buong lakas. Alam ni Alvin na ang kanyang mga kalaban ay hindi lamang mga sikat na prodigy tulad ni Napojen at TJ na hayagang nagpakita ng kanilang lakas bilang mga advanced na hari ng mga Diyos. Marami pa ang hindi pa naipapakita ang kanilang lakas. Bukod dito, malamang na hindi pa rin naipapakita ni Napojen at TJ ang kanilang buong lakas. Bukod doon, kailangan ding isaalang-alang ang mga panlabas na paraan tulad ng mga banal na artifact at iba pang mga pamamaraan. Kagalang-galang na Elder Darfield. Umalangaw-ngaw ang boses ng isang babae habang may mahinang halimuyak na nanatili sa hangin. Maya-maya, isang magandang babae ang lumitaw sa harap ni na Alvin at Norvan. Ito ay walang iba kundi si Jessica. Tuwang-tuwa si Jessica na nakapasa siya sa mga pagsusulit sa pagpasok sa mga inner disciples, ngunit mas tuwang-tuwa siya na nakapasa rin si Norvan sa pagsusulit. Tutal, nag-aalala siya na baka bumagsak ito. Kung mangyari iyon, mahihirapan silang magkita sa hinaharap kahit na maging outer disciple siya. Dati, nag-aalala rin siya na kung pareho silang bumagsak sa pagsusulit, sasali ito sa Flying Dragon Sect bilang outer disciple. Tutal, kung mabaygo siyang maging inner disciple, hindi opsyon para sa kanya na maging outer disciple. Kailangan niyang bumalik sa sekta. Maaaring hindi madali para sa kanya na maging inner disciple ng Flying Dragon Sect, ngunit tiyak na madali para sa kanya na maging outer disciple ng Flying Dragon Sect. Ikatlong binibining Meyer. Ngumiti si Alvin kay Jessica. Pagkatapos, sinabi niya kay Norvan ng may kahulugan, dahil nandito na ang ikatlong binibining Meyer, magpapalim na ako. Dahil doon, nag-teleport si Alvin at lumitaw sa tabi ni na Halvar at Malvar. Pagkakita pa lang ni Malvar kay Alvin, sinabi niya sa medyo seryosong tono, Alvin, noong una, akala ko kahit hindi ka mapunta sa unang pwesto, makakarating ka pa rin sa top 3. Pero, ngayon, hindi na ako sigurado kung makakarating ka pa nga ba sa top 3. Naguguluhan na tiningnan ni Alvin si Malvar nang marinig ang mga salitang ito. Paliwanag ni Malvar nang may seryosong ekspresyon, nakausap ko ang isang kaibigan ko kahapon.
Sinabi niya sa akin na pinaghihinalaan niya na natuklasan ni na TJ at Rupert ang isang banal na santuwaryo na iniwan ng isang kataas-taasang Diyos. Pagkatapos noon, lumakas ng husto si TJ. Sinasabing walang sino man sa ilalim ng mga Panginoon ng mga Diyos ang makakapantay sa kanya sa sekta ng silangang-silangan. Patuloy na sinabi ni Malvar, pinigilan ng Eastern Oriental Sect ang pagkalat ng balita tungkol dyan. Gayunpaman, nalaman ito ng kaibigan ko dahil ang kanyang mabuting kaibigan ay isang core elder sa Eastern Oriental Sect. Hindi sinasadyang nakita niya si TJ noong ipinapakita ni TJ ang kanyang lakas. Sa kanyang nakita, sinabi niyang si TJ ay tiyak na kabilang sa mga nangungunang advanced na King of God sa Eastern Ridge Mansion. Hindi siya mas mababa sa mga advanced na King of God sa mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng emperador. Tungkol naman kay Rupert, siya ay mula sa First Winter Sect. Ang lakas niya ay kapantay ng kay TJ dati. Gayunpaman, simula nang pumasok silang dalawa sa Divine Sanctuary na iniwan ng isang kataas-taasang Diyos, hindi na kailangang sabihin na ang lakas niya ay tumaas din ng husto, sabi ni Malvar habang ang kanyang tono ay lalong bumibigat. Medyo nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Malvar. Bigla siyang lumingon kina TJ at Rupert na masayang nag-uusap. Nang maramdaman ng dalawa ang kanyang tingin, ngumiti ang mga ito at tumanggo sa kanya. Ngumiti si Alvin. Pareho silang napakaswerte. Pumasok si Alvin sa isang banal na santuwaryo na iniwan isang emperador ng mga Diyos. Bagamat nakakuha siya ng maraming bagay, karamihan sa mga ito ay magagamit lamang kapag siya ay naging isang Panginoon ng mga Diyos. Dahil sa kanyang karanasan, alam niya na ang banal na santuwaryo na iniwan ng isang Panginoon ng mga Diyos ay mas magiging kapaki-pakinabang sa mga hari ng mga Diyos. Sa sandaling ito, nakatanggap si Alvin ng isang voice transmission. Alvin, nasa Flaming Dragon Arena ka ba? Nabigla si Alvin nang marinig niya ang voice transmission. Darren Drake. Isa si Darren Drake sa mga kaibigan niya sa Hidden Fog Academy. Umalis si Darren Drake sa akademya nang walang sinasabi, at nalaman lamang niya ito kay Norvan. Bukod dito, ilang beses na nilang sinubukan ni Norvan na kontakin si Darren Drake, ngunit wala silang natanggap na tugon. Iisipin sana nilang patay na si Darren Drake kung hindi dahil sa kanyang buo na Soul Pearl. Naguguluhan na tanong ni Alvin, paano mo nalaman na nasa Flaming Dragon Arena ako? Kasali ka ba sa Flying Dragon Sect? Hindi sumagot si Darren Drake sa tanong ni Alvin. Sa halip, sinabi niya, pupunta ako at makikipagkita sa iyo. Sa oras na ito. Alvin, nakikinig ka ba sa sinabi ko? Tanong ni Malvar na may bahid ng pagkainip, nakasimangot nang makitang wala sa sarili si Alvin. Nahihiyang sinabi ni Alvin, kataas-taasang Elder Malvar, may nangyaring apurahan. Kailangan ko munang umalis sandali. Kakausapin kita pagbalik ko. Hindi na hinintay ang tugon ni Malvar, biglang umalis si Alvin at muling sumulpot sa likuran ni Norvan na nakikipag-usap kay Jessica. Parehong nagulat sina Norvan at Jessica sa biglaang paglitaw ni Alvin. Instinktong hinawakan ni Jessica ang braso ni Norvan, at nang makabawi siya ng katinoan, dali-dali niyang binawi ang kanyang mga kamay, dahil sa hiya. Alvin, muntik mo na akong matakot. Sabi ni Norvan bago nagtanong, anong problema? Bakit ka nag-teleport kung magkalapit lang tayo? Pwede ka namang lumipad palapit. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nasiyahan pa rin si Norvan nang hawakan ni Jessica ang kanyang braso kanina. Sa katunayan, hiniling niya na sana ay takutin pa sila ni Alvin ng ilang beses pa. Walang palihim na sabi ni Alvin, nakatanggap lang ako ng mensahe mula kay Darren Drake. Ano? Nagulat si Norvan. Siya ang nagpadala ng mensahe sa iyo. Ano ang sinabi niya? Ang batang iyon ang unang lumapit sa iyo imbes na ako. Makikinig siya sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, nagpadala rin ng mensahe si Norvan kay Darren Drake, nagrereklamo na hindi siya pinadalhan ni Darren Drake ng mensahe. Nagpadala ako ng mensahe kay Alvin dahil kabilang siya sa Flying Dragon Sect. Papunta na ako para makipagkita sa kanya ngayon, sagot ni Darren Drake. Kabilang ka na ba sa Flying Dragon Sect ngayon? Sumali ka ba sa entrance examinations ng Flying Dragon Sect? Bakit hindi kita nakita? Kahit noon pa, dapat nakita mo kami noong qualifying test, di ba?
Sunod-sunod na tanong ni Norven kay Darren Drake. Ilang sandali pa, sumagot si Darren Drake, na parang nagulat. Norven, sumali ka rin ba sa entrance exam ng Flying Dragon Sect? Kaya isa ka ng outer disciple ngayon. Hoy, gusto kong ipaalam sa iyo na isa na akong inner disciple ng Flying Dragon Sect. Sabi ni Norven na may bahid ng pagmamalaki. 3,777. Ano? Naging inner disciple ka ba ng Flying Dragon Sect? Labis ang gulat ni Darren Drake kaya agad siyang tumigil sa paggalaw. Baka sa mga mata niya ang pagkadismaya. Sa nakalipas na 30 taon, si Darren Drake ay nasa closed-door cultivation at nauunawaan ang batas ng apoy sa isang silid ng mga batas. Kahapon lamang siya lumabas mula sa kanyang closed-door cultivation upang lumahok sa Latent Dragon Grand Contest. Noong nagpaparehistro siya bilang isang inner disciple, narinig niya ang tungkol sa kamangha-manghang pagpapakita ng lakas ni Alvin noong qualifying test 3 araw na ang nakalilipas. Noong una, inakala niyang isa lamang itong taong may parehong pangalan. Tutal, kahit na ang Alvin na kilala niya ay namumukod tangi, hindi niya inisip na posible para kay Alvin na umunlad ng ganito sa loob lamang ng 30 taon. Gayunpaman, habang patuloy niyang pinakikinggan ang talakayan tungkol kay Alvin, kumbinsido siya na ang Alvin na pinag-uusapan ng mga taong iyon ay tunay nga niyang kaibigan. Nabalitaan ni Darren Drake kung paano umalis si Alvin sa Hidden Fog Sect at sumali sa angkan ng Langston bilang isang revered elder. Ang pinaka-nakakagulat, hindi lamang naging isang intermediate king of God si Alvin, kundi simula 20 taon na ang nakalilipas, kaya na ni Alvin na pinuhin ang God Grade Limit Divine Pills at maihahaming sa isang Lord Rank Divine Alchemist. Natural lamang na nagulat siya. Matapos umalis si Darren Drake sa Hidden Fog Academy ng Skywind City, ang kanyang spatial ring ay ibinigay na sa ibang tao para sa kaligtasan bago siya pumasok sa closed-door cultivation upang maghanda para sa Latent Dragon Grand Contest. Pagkalabas niya mula sa kanyang closed-door cultivation, plinano niyang kontaken sina Alvin at Norven pagkatapos ng Latent Dragon Grand Contest. Sino ang mag-aakala na malalaman niya na si Alvin ay nasa Flying Dragon Sect din? Kaya naman, mabilis siyang nagpadala ng mensahe kay Alvin. Gayunpaman, hindi niya talaga inaasahan na makakatanggap din ng mensahe mula kay Norven. Ang mas nakakagulat, si Norven ay isa na ngayong inner disciple ng Flying Dragon Sect. Nakikita niyang hindi nagsisinungaling si Norven. Hindi nagulat si Darren Drake kay Alvin dahil sa likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ni Alvin. Gayunpaman, nakakagulat sa kanya na nagawa ni Norven na maging isang panloob na disipulo ng Flying Dragon Sect dahil ang likas na talento at kakayahan sa pag-intindi ni Norven ay mas mahina kaysa sa kanya noon. Dati, si Norven ay bahagyang mas malakas lamang kaysa kay Darren Drake dahil sa mga mapagkukunang natanggap niya bilang Young Master ng King Rank na 10,000 Live Sect. Si Darren Drake, na nag-iisa, ay natural na walang pinakamahusay na mapagkukunan. Kahit na noon, ang likas na talento at kasanayan sa pag-unawa ni Darren Drake ay mas mataas kaysa kay Darren Drake. Sa katunayan, nabigyan na si Darren Drake ng pagkakataong makapasok sa Flying Dragon Sect dati, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Pagkatapos, hinanap siya ng kanyang nakatatanda sa Hidden Fog Academy ng Skywind City at sa pilitang kinuha siya. Sa kanyang pagbabalik, nasiyahan siya sa mga mapagkukunan ng cultivation na kulang sa kanya noong siya ay nag-iisa sa Hidden Fog Academy. Noong panahong iyon, balak sana ni Norven na ipaalam kina Alvin at Norven ang tungkol dito, ngunit ang kanyang singsing pangkalawakan ay kinuha ng matanda bago pa niya ito magawa. Sa kasalukuyan, medyo naiinis na sabi ni Norven, "Hoy, anong ibig mong sabihin dyan? Nasaan ka?" Sabi ni Alvin, "Nasa Flying Dragon Sect ka raw." "Nandito tayo sa Latent Dragon Grand Contest, ang Flaming Dragon Arena. Dalian mo at pumunta ka rito para maipakita ko sa iyo ang aking cultivation. Isa na akong hari ng mga Diyos." Nang makita kung gaano ka-arrogant si Norven, napuno ng pagnanasang suntukin si Norven si Alvin. Samantala, si Darren Drake, nagulat pa rin, ay nagsabi, "Hintayin mo ako. Nandito na ako sa loob ng wala pang 1 dosenang paghinga."
Pagkatapos noon, si Darren Drake ay naging isang bola ng apoy habang mabilis siyang lumipad sa kalangitan na parang isang bulalakaw patungo sa Flaming Dragon Arena sa tuktok ng Fire Dragon Mountain. Sa katunayan, ang Latent Dragon Grand Contest ay hindi gaganapin sa Flaming Dragon Arena dahil ang mga ladrilyong ginamit sa paggawa nito ay hindi tatagal sa mga laban. Para maging tumpak, ang Latent Dragon Grand Contest ay gaganapin sa kalangitan sa itaas ng Flaming Dragon Arena. Sabi niya darating siya sa loob ng wala pang isang dosenang hininga, sabi ni Norvin kay Alvin. Tumango si Alvin nang nakangiti. Talagang interesado siya sa dahilan kung bakit nasa Flying Dragon Sect si Darren Drake. Kung sumali si Darren Drake sa qualifying test, tiyak na makikita niya si Darren Drake. Bukod pa rito, kahit hindi niya makita si Darren Drake, dahil sa kanyang kapansin-pansing pagganap noong qualifying test, dapat sana ay nakita na siya ni Darren Drake. Baka malapit lang siya at narinig niyang nasa Flying Dragon Sect ako. Malamang din na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya alam na nandito rin si Norvin, haka-haka ni Alvin sa loob-loob niya. Kagalang-galang na Elder Darfield, ano ang pinag-uusapan ninyong dalawa? Naguguluhan na tiningnan ni Jessica ang dalawa. Darating ang isang kaibigan natin para bisitahin tayo, nakangiting sabi ni Alvin. Isang dosenang hininga ang lumipas. Ayan na siya. Sigaw ni Norvin. Tumingin si Alvin at nakita ang matangkad at matipunong si Darren Drake. Si Darren Drake ay may taas na mga 2 metro kaya madali niya itong matagpuan sa gitna ng maraming tao. Napansin ni Alvin na mas naging mahinahon na si Darren Drake ngayon at lubos na siyang nag-mature. Nagliwanag ang mga mata ni Darren Drake nang makita niya ang dalawa at dali-daling lumipad patungo sa kanila. Sa isang iglap, lumapag siya sa harap ni na Alvin at Norvin. Sa wakas, muling nagkita-kita ang tatlo pagkatapos ng 30 taon. Norvin. Isa ka talagang inner disciple ng Flying Dragon Sect. Bulalas ni Darren Drake nang makita niya ang identity token ng inner disciple na nakasabit sa baywang ni Norvin. Baka sa kanyang ekspresyon ang gulat at kawalan ng paniniwala. Gayun din, punta ang mga mata ni Norvin sa katulad na identity token na nakasabit sa baywang ni Darren Drake. Nauutil niyang sabi, ay ikaw, isa ka ring inner disciple ng Flying Dragon Sect. Hindi ito makatwiran. Mukhang galing din sa batch natin ang identity token mo. Isang kunot noo ang makikita sa mukha ni Norvin sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Tiningnan din ni Alvin ang identity token ni Darren Drake, at natuklasan niya ang isang espesyal na marka dito. Ang pagmamarka ng Flying Dragon Sect ay tatagal ng 1 buwan upang ipahiwatig ang kanilang katayuan bilang mga bagong inner disciples at hindi ito maaaring pekain. Ang mga marka ay nasa identity token ng lahat ng kalahok sa Latent Dragon Grand Contest. Darren Drake, anong nangyari? Tanong ni Alvin na may kuryosidad. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya, nakangiting sabi ni Darren Drake. Pagkatapos, tumingin siya kay Jessica bago nagtanong, sino ito? Ito si Jessica, ang ikatlong batang binibini ng angka ng Meyer, sabi ni Alvin. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita sa pamamagitan ng voice transmission, gusto nila ang isa't isa. Sigurado akong magiinuman tayo sa kanilang piging sa kasal sa lalong madaling panahon. Nagliwanag ang mga mata ni Darren Drake nang marinig ito. Pagkatapos, ngumiti siya kay Jessica at sinabing, ikinagagalak kitang makilala, ikatlong binibining Meyer. Ako si Darren Drake, kaibigan ni na Alvin at Norvin. Ikinagagalak kong makilala ka, tugon ni Jessica. Nahiya siya nang makita ang mga mata ni Darren Drake na palaipat-lipat ang tingin sa pagitan niya at ni Norvin. Alam niyang may sinabi si Alvin kay Darren Drake. Kung hindi, bakit sila titingnan ni Darren Drake ng ganito? Hindi naman sa nakahawak siya sa braso ni Norvin ngayon. Oh! Naaalala mo pa rin ba na magkaibigan tayo? Nagkunwaring galit na sabi ni Norvin, umalis ka nang walang paabi. Hindi lang yan, kahit ilang beses ka naming kontaken, hindi ka sumasagot. Kung hindi lang dahil sa buo mong soul pearl, iisipin naming patay ka na. Hindi mo ba naisip na may utang ka sa amin na paliwanag? Nahihiyang ngumiti si Darren Drake habang sinasabing, wala akong ibang magawa.
Gusto ko nang magpaalam sa inyong dalawa, pero bago pa ako makapagpadala ng mensahe sa kahit sino sa inyo, kinumpis ka ang spatial ring ko. Kahapon ko lang ito nabawi. Tila tama ang isa sa mga haka-haka ni na Alvin at Norvan. Sino ang kumpiska sa singsing na pangkalawakan mo? Tanong ni Norvan. Bago pa makasagot si Darren Drake, dagdag ni Norvan, bukod pa rito, bakit ka nasa Flying Dragon Sect, at bakit katulad ng sa amin ang identity token mo? 3,778. Sigurado akong hindi kita nakita noong qualifying test. Isa pa, dapat nakita mo rin kami. Kahit na hindi mo kami maabala na batiin, pwede ka sanang nagpadala ng mensahe, nangunguna si Norvan sa pagsasalita. Hindi ako sumali sa qualifying test, umiling si Darren Drake at sinabing, hindi man lang ako sumali sa entrance exams para sa mga inner disciples. Natural na nagulat sina Alvin, Norvan, at Jessica sa mga salitang ito. Pareho ang nasa isip nilang lahat. Paano nakuha ni Darren Drake ang identity token kung hindi siya kumuha ng entrance exam? May koneksyon ba siya sa Flying Dragon Sect? Nang makita ang kaina hinalang ekspresyon ng tatlo, nagkibit-balikat si Darren Drake at sinabing, natanggap ko ang identity token ngayon para makasali ako sa Latent Dragon Grand Contest. Tiningnan ni Alvin si Darren Drake ng mabuti at sinabing, noong paglilitis sa mga estudyante ng 10 stars, minsan mo akong hiniling na sumunod sa iyo dahil ang mga puwersang nasa antas ng hari ay hindi maglalakas loob na kumilos laban sa akin hanggat nandyan ka kung alam nila ang iyong pagkakakilanlan. May koneksyon ka ba sa Flying Dragon Sect? Sigurado ang tatlo na si Darren Drake ay may koneksyon sa Flying Dragon Sect dahil nagawa niyang maging isang inner disciple ng sekta nang hindi kinakailangang kumuha ng qualifying test at entrance examinations. Tama iyan. Tumango si Darren Drake. Pagkatapos, isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Nanatili siyang tahimik hanggang sa utusan siya ni Norvan na magpaliwanag. Matapos makinig kay Darren Drake, sa wakas ay naunawaan ni na Alvin at Norvan ang nangyari. Lumalabas na ang ama ni Darren Drake ay isang cultivator na walang sekta at isang Panginoon ng mga Diyos. Ang kanyang ama rin ang kanyang tanging kamag-anak sa mundong ito. Sa kasamaang palad, namatay ang kanyang ama. Matapos pumanaw ang kanyang ama, kinupkup siya ng isang mabuting kaibigan ng kanyang ama noong bata pa siya. Napakaganda ng relasyon ng kanyang ama sa taong iyon kaya't inayos pa nila ang kasal para sa kanilang mga anak. Tinupad ng mabuting kaibigan ng kanyang ama ang pangako kahit na pumanaw na ang kanyang ama. Lumalabas na ang mabuting kaibigan ng kanyang ama ay isang Black Dragon Elder sa Flying Dragon Sect. Noong una, nakaramdam si Darren Drake ng matinding pagod na manatili kasama ang Black Dragon Elder. Ito ay dahil minamaliit siya ng kanyang anak na babae at kinukutya sa likuran niya. Kung hindi lang dahil sa pagiging mabait sa kanya ng Black Dragon Elder, matagal na sana siyang aalis. Gayunpaman, nang pumasok ang Black Dragon Elder sa closed-door cultivation, may ginawa ang kanyang anak na lumampas sa hangganan, na nagresulta sa pag-alis ni Darren Drake sa Flying Dragon Sect. Pagkatapos umalis sa Flying Dragon Sect, sumali si Darren Drake sa Hidden Fog Sect ng Skywind City at unti-unting umangat ang ranggo hanggang sa maging isang estudyante ng 10 stars. 30 taon na ang nakalilipas, lumabas ang Black Dragon Elder mula sa kanyang closed-door cultivation at ibinalik siya sa sect. Upang makapag-focus siya sa kanyang cultivation, kinumpis ka ng Black Dragon Elder ang kanyang spatial ring. Sa wakas, sinabi ni Darren Drake nang may ngiti na parang pilyo, kaya pala ganoon ang nangyari. Gusto ni Tio Sikong na opisyal akong sumali sa Flying Dragon Sect. Dati, katulad lang ako ng pamangkin niya na walang opisyal na pagkakakilanlan sa Flying Dragon Sect. Hindi nakakapagtaka na ang kapangyarihan ng iyong bloodline ay pambihira. Lumalabas na ang iyong ama ay isang Panginoon ng mga Diyos, sabi ni Norvan. Medyo naiinggit siya sa mga berserkification veins ni Darren Drake na maaaring magpalakas ng malaki sa lakas ni Darren Drake. Hindi na mahalaga dahil pumanaw na siya, buntong hininga ni Darren Drake, hindi ko alam kung gaano kalakas ang aking ama noong bata pa ako. Ang naaalala ko lang ay dinadala niya ako kahit saan noong bata pa ako sa paghahanap ng mga divine pills na makakatulong sa akin. Pagkatapos niyang pumanaw, dinala ako ni Tio Sikong sa Flying Dragon Sect.
May bahid ng nostalgia ang makikita sa mga mata ni Darren Drake nang magsalita ito. Iniba ni Norvan ang usapan at nagtanong, Darren Drake, ano na ang cultivation base mo ngayon? Isa lamang akong simpleng hari ng mga Diyos, sagot ni Darren Drake. Ako rin. Nakangiting sabi ni Norvan, handa ka na ba para sa Latent Dragon Grand Contest? Kung sasali ka, umaasa akong makilala kita para maipakita ko sa iyo ang aking pag-unlad pagkatapos ng lahat ng mga taon. Hindi kita ang kalaban ko noon. Gulat na tumingin si Darren Drake kay Norvan at sinabing, nagulat ako na isa ka ng panimulang hari ng mga Diyos ngayon. Nakalusot lang ako dahil inalagaan ako ng husto ni Tio Sikong. Hinaluan niya ako ng iba't ibang divine pills at divine fruits. Gayunpaman, nagdududa ako kung mabibigyan ka ng 10,000 Live Sect at ng Hidden Fog Academy ng ganito kagandang cultivation resources. Matagal na akong umalis sa Hidden Fog Academy, umiling si Norvan at sinabing, bago ako dumating sa Flying Dragon Sect, tinulungan ako ni Alvin na sumali sa Meyer Clan. Nagawa ko lang maging isang simpleng hari ng mga Diyos sa loob ng maikling panahon dahil sa divine pills ni Alvin. Alam ni Norvan ang kanyang limitasyon. Dahil sa kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa, hindi niya magagawang maging isang simpleng hari ng mga Diyos sa ganoong kaikling panahon kung wala ang tulong ni Alvin. Lumiwanag ang mga mata ni Darren Drake nang marinig niya ang mga salita ni Norvan. Instinktibo niyang tiningnan si Alvin at sinabing, Alvin, narinig kong kaya mong pinuhin ang mga God-grade limit divine pills. Hindi ko alam na mahusay ka rin pala sa alchemy dahil wala ka namang nabanggit tungkol dito noon. Subukan ko ang alchemy noong nasa mundong kaharian ako at sa Devata Realm. Napagpasyahan kong subukan ang aking swerte at pinuhin ang mga tabletop sa Realm of Gods. Lumalabas na mabo nga ito, casual na sagot ni Alvin. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Darren Drake si Alvin habang sinasabing, hindi lahat ng alchemist sa Devata Realms ay maaaring maging natatanging banal na alchemist sa Realms of Gods. Para maging namumukod tangi rito, hindi lamang kailangan mong maging mahusay sa pagpino, kundi dapat ka ring maging mahusay sa pagtuklas at pagkuha ng enerhiya ng sigla mula sa enerhiya ng espiritu ng langit at lupa. Walang duda na si Alvin ay lubos na bihasa sa alchemy. Sa sandaling ito, Darren Drake. Isang boses ang umalangaw-ngaw na nakakuha ng atensyon ni Alvin at ng iba pa. Tumingin si Alvin at nakita si Sergio, ang Vice Sect Leader ng Hidden Fog Sect at ang Dekano ng Hidden Fog Sect ng Skywind City. Halatang gulat na gulat si Sergio nang makita niya si Darren Drake. Tutal, biglang umalis si Darren Drake sa Hidden Fog Academy mahigit 20 taon na ang nakalilipas matapos siyang dalhan ng padalos-dalos na mensahe tungkol sa pag-alis. Simula noon, hindi na niya makontak si Darren Drake. Iniisip niya kung ano ang nangyari kay Darren Drake simula noon. Sa pamamagitan ng ilang guro ng akademya, ang alam lang niya ay hindi patay si Darren Drake dahil buo ang kanyang soul pearl. Nagliwanag ang mga mata ni Darren Drake. Dean Meyer. Nandito ka rin ba? Sa kabaligtaran, maingat na tumingin sa paligid si Jessica habang kinakagat ang kanyang mga labi bago niya tuluyang tinawag ng mahina, Essex Tio. Ika-6 na Tio. Bahagyang nagulat sina Alvin at Norvan. Naisip ni Alvin ang posibilidad na si Sergio ay kamag-anak ng angkan ng Meyer dahil ang angkan ay matatagpuan malapit sa Hidden Fog Sect. Gayunpaman, sa panahon ng qualifying test, napansin niya na ang mga miyembro ng angkan ng Meyer at si Sergio ay hindi nagbatian sa anumang anyo. Para silang mga estranghero. Kaya naman, iwinaksi niya ang kanyang haka-haka. Kaya naman, nabigla siya nang tawagin ni Jessica si Sergio bilang ika-6 na Tio. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Sergio nang batiin siya ni Jessica. Maingat din siyang tumingin sa paligid. Nang makita ito, sinabi ni Jessica, huwag kang mag-alala, ika-6 na Tio. Walang miyembro ng angkan sa paligid natin. Little Jessica, kahit na ganoon, hindi mo dapat ako kausapin ng ganoon kahayag. Maaari tayong mag-usap sa pamamagitan ng voice transmission. Alam mo na noong pinatalsik ako sa angkan, pinagbawalan ng pinuno ng angkan ang mga miyembro ng angkan na lumapit sa akin. Ang mga nangahas man lang na magsalita sa akin ay matalsik din.
Dapat kang magpanggap na hindi mo ako kilala, malumanay na saway ni Sergio. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay matigas. Naiintindihan ko, sabi ni Jessica nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Sergio. Dahil dito, sa wakas ay naunawaan ni Alvin kung bakit umakto ang angkan ng Meyer at si Sergio na parang mga estranghero. Lumalabas na ito ay sa ilalim ng utos ng pinuno ng angkan ng Meyer. Hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang ginawa ni Sergio para mapalayas siya mula sa angkan. Bagamat karaniwang hindi interesado si Alvin sa chismis, mausisa siya tungkol sa bagay na ito. Kaya naman, sinabi niya kay Norvan sa pamamagitan ng voice transmission, tanungin mo ang third miss kung ano ang nangyari sa pagitan ng dekano at ng angkan ng Meyer kapag may oras ka. Hindi maisip ni Alvin kung anong uri ng krimen ang nagawa ni Sergio para tretuhin siya sa ganitong paraan ng angkan ng Meyer. Bakit hindi mo siya tanungin? Sagot ni Norvan. Tutal, hindi niya alam kung hindi ba nararapat na tanungin niya ito ng ganoong personal na tanong. Binibigyan kita ng pagkakataong palalimin ang relasyon mo sa kanya, nakangiting sabi ni Alvin, maaari mong sabihin sa kanya na ako ang nagtanong tungkol dito. Ikaw. Natigilan si Norvan sa sinabi ni Alvin. Habang nag-uusap sina Sergio at Darren Drake, sa wakas ay lumitaw ang moderator para sa Latent Dragon Grand Contest sa Flaming Dragon Arena. 2 tao ang sumunod sa kanya. Isa sa kanila ay si Nixon, isa sa 2 White Dragon Elder ng Flying Dragon Sect na pamilyar kay Alvin. 3,799. Pagkaraan ng ilang sandali, inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa tabi ni Nixon. Sa isang sulyap lamang sa identity token sa kanyang baywang, natuklasan niya na ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa ring White Dragon Elder tulad ni Nixon. Kung tungkol naman sa matandang lalaki na nakatayo sa harap ng 2 White Dragon Elder, ang kanyang identity token ay may nakaukit na parang totoong dragon at may nakalagay na parang itim na shade. Itim na matatanda ng dragon. Nanlaki ang mga mata ni Alvin nang hindi niya mahahalata nang makita niya ang Jade token ng matanda. Dahil dito, madaling hulaan na ang moderator para sa Latent Dragon Grand Contest ay ang itim na matatanda ng dragon na nagngangalang Alfred. Dati, nang makipag-usap si Alvin kina Wyatt at Nixon, nabalitaan niya ang tungkol kay Alfred ng paimpal. Nang panahong iyon, nalaman niya na si Nixon ang namamahala sa entrance exam ng mga inner disciples habang ang isa pang White Dragon Elder ang namamahala sa entrance exam ng mga outer disciples. Ang kanilang superior, ang namamahala sa lahat ng may kinalaman sa qualifying test at entrance examinations, ay si Alfred. Pagkalabas pa lang ng 3, nagkagulo na sila at naging sentro ng atensyon ng lahat. Agad na nakilala ng marami sa mga bagong inner at outer disciples ang 3. Si Elder Dorian yan. Si Elder Giffen yun ang namamahala sa mga pagsusulit sa pagpasok ng mga outer disciples. Si Giffen ang isa pang White Dragon Elder na nakatayo sa tabi ni Nixon sa sandaling ito. Di nagtagal, isang taong may matalas na paningin ang nakakita sa simbolo ng pagkakakilanlan sa baywang ni Alfred. Isa siyang Black Dragon Elder. Ang matandang lalaking nangunguna ay may katamtamang pangangatawan at ordinaryong anyo. Ang kanyang makapal at mahabang buhok ay nakalawit sa kanyang likod. Kalmado ang kanyang ekspresyon. Hindi ito masaya o malungkot. Sa pagkakataong ito, isang panloob na disipulo na dumating upang manood ng palabas ang lumingon at sinabi sa mga bagong panloob at panlabas na disipulo, dahil bago pa lang kayo sa lugar na ito, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang taong iyon. Siya si Elder Alfred, isa sa mga elder ng Black Dragon ng Flying Dragon Sect. Isa siyang Advanced Lord of Gods. Tanging ang mga bagong inner at outer disciples lamang ang maaaring lumahok sa Latent Dragon Grand Contest, ngunit ang mga mas matatandang inner disciples ay maaaring manood ng palabas sa Flaming Dragon Arena. Sa kasamaang palad, ang mga mas matatandang outer disciples ay pinagbawalang pumunta sa Flaming Dragon Arena. Ang Flaming Dragon Arena ay nasa kailaliman ng Fire Dragon Mountain. Ang mga outer disciples ay pinapayagan lamang sa labas ng karamihan sa mga lugar na ito maliban na lang kung kakasali lang nila sa Flying Dragon Sect. Kung lalabagin nila ang patakarang ito, sila ay parurusahan ng mabigat.
Dahil dito, karamihan sa mga taong naruroon ay mga bagong panloob at panlabas na disipulo ng Flying Dragon Sect. Walang mga panlabas na disipulo ang makakapanood, at napakakaunting panloob na elder ang pumunta upang manood. Kung tungkol naman sa mga matatanda, mas kaunti pa sa kanila ang naruroon. Sa kabuuan, ilang daang tao lamang ang naruroon. Kung ikukumpara sa libu-libong mga umaasa na lumahok sa Latent Dragon Grand Contest, ang bilang ng mga manunood ay medyo kawawa. Maraming tao ang nagulat nang malaman nilang si Alfred ay isang Black Dragon Elder. Para sa karamihan sa kanila, ito ang unang beses na nakakita sila ng isang advanced na Lord of Gods. Kaya naman, hindi nakakagulat na lahat sila ay nakatitig sa kanya ng walang kurap. Tunay ngang kahanga-hanga ang Flying Dragon Sect. Kakasali ko lang sa sect, pero nakilala ko na ang isang advanced Lord of Gods. Ganito pala ang isang maunlad na Panginoon ng mga Diyos. Ang matandang ito ay isang mas mataas na Panginoon ng mga Diyos. Kaya isa siya sa pinakamalakas sa lahat ng Panginoon ng mga Diyos. Sa Flying Dragon Sect, ang mga White Dragon Elder ay may mas mataas na katayuan kaysa sa mga Inner Elder. Gayunpaman, ang katayuan ng mga Black Dragon Elder ay mas mataas pa kaysa sa isang White Dragon Elder. Ang mga maaaring maging mas mataas na Panginoon ng mga Diyos ay nakaligtas sa maraming minsan sa 1,000 taong mga kapigatian sa langit. Ipinapakita nito kung gaano sila kalakas. Iniisip ko kung kaya ko bang maging isang advanced Lord of God sa hinaharap tulad ni Elder Lan pagkatapos kong sumali sa Flying Dragon Sect. Ang pagdating ni Alfred ay nagdulot ng panandaliang katahimikan bago sumiklab ang isang kaguluhan. Hindi lamang ang mga disipulo ng Flying Dragon Sect ang namangha, kundi maging ang mga elder mula sa iba't ibang puwersa. Sa sandaling ito, isang lalaking nakatayo malapit sa tatlo mula sa Flying Dragon Sect ang bahagyang yumuko at nagsabi, pagbati, Elder Lan. Ako si Cassius, ang pinuno ng sect ng Eastern Oriental Sect. Bagamat si Cassius ang pinuno ng sekta ng isang medyo makapangyarihang puwersang may ranggong Panginoon, nagpakita pa rin siya ng respeto kay Alfred, na isang Black Dragon Elder. Kung tutuusin, hindi lamang mas mataas ang katayuan ni Alfred kundi mas malakas din si Alfred kaysa sa kanya. Sa pangunguna ni Cassius, ang mga elder mula sa iba't ibang puwersa ay nagsimulang bumati kay Alfred ng isa-isa. Maya-maya, itinaas ni Stephen Lan ang kanyang kamay, sinenyasan ng lahat na tumahimik. Pagkatapos, sinabi niya sa casual na tono, laktawan na natin ang mga simpleng usapan. Sigurado akong alam na ng karamihan sa inyo ang mga patakaran ng Latent Dragon Grand Contest kaya hindi ko na uulitin. Mag-a-activate ako ng isang formation at bubuo ng 10 battle ring. Ang mga lilito na pangalan ay papasok sa mga battle ring. Mayroon lamang kayong 1 minuto para pumasok sa battle ring. Kung hindi, automatiko kayong madidiskwalipika. Noong kakasali lang ng lahat sa Flying Dragon Sect 3 araw na ang nakalipas, nasabihan na sila tungkol sa mga patakaran ng Latent Dragon Grand Contest. Ang unang round ng Latent Dragon Grand Contest ay ang pagpili ng 100 pinakamalakas na Outer Disciples na sasali sa mga Inner Disciples sa ikalawang round. Kung ang sino man sa mga Outer Disciples ay makakapasok sa top 200, sila ay iaangat sa isang Inner Disciple. Sa kabaligtaran, ang mga Inner Disciples na nasa pinakababa ay iaangat sa isang Outer Disciple. Natural lang, kung ang Inner Disciple ay ayaw maging Outer Disciple, maaari niyang piliing umalis sa Flying Dragon Sect. 3 araw na ang nakalipas, mahigit 300 katao ang nakapasa sa entrance examinations ng Inner Disciples, at mahigit 800 katao ang nakapasa sa entrance examinations ng Outer Disciples, sabi ni Norvan, na nakatayo sa tabi ni Alvin, sa mahinang boses, nangangahulugan ito na 100 lamang sa 800 Outer Disciples ang kwalipikado para sa susunod na round. Mukhang hindi pa ganoon kabilis matatapos ang unang round. Kasabay nito, ikinumpas ni Alfred ang kanyang kamay, pinaandar ang formation. Kasunod nito, 10 parisukat na battle ring ang lumitaw sa hangin sa itaas ng Flaming Dragon Arena. Kasabay nito, sinabi niya sa malinaw na boses ng hindi nagpapaligoy-ligoy, nagsisimula na ang Latent Dragon Grand Contest. Para kay Alvin at sa iba pa, ang Latent Dragon Grand Contest ay isang seryosong kaganapan.
Gayunpaman, para sa isang Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect, ito ay isang laro lamang ng mga bata. Medyo malayo ang mga battle ring sa isa't isa, at bawat isa sa mga ito ay nababalutan ng liwanag na may iba't ibang kulay, kaya mas madaling mapag-iba ang mga ito. Sa oras na ito, 2 pangalan ang lumitaw sa bawat isa sa 10 singsing sa labanan. Kasabay nito, 10 figure ang lumipad palabas at tumayo sa bawat battle ring. Batay sa kanilang mga identity token, sila ay mga Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Si Tyson Kane, na minsang bumisita kay Alvin sa angkan ng Langston upang patayin siya, ay kabilang sa 10 Inner Elder. Dahil sa kanyang koneksyon kay Vice Sect Leader Brown ng Flying Dragon Sect, natural na naiiba siya sa mga ordinaryong Inner Elder ng Flying Dragon Sect. Swoosh! Swoosh! Sa sandaling ito, 20 Outer Disciples ang lumipad patungo sa mga battle ring na kumikislap kasama ang kanilang mga pangalan. Ang identity token na dala nila ay mayroon ding espesyal na marka, na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging karapat-dapat na lumahok sa Latent Dragon Grand Contest. Sa sandaling ito, lumingon si Alvin upang tingnan si Norvan at nakita ang kaunting pagkabalisa sa kalmadong mukha ni Norvan. Nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, anong problema? Nag-aalala ka ba na baka nasa pinakamababang ranggo ka at ma-demote bilang isang Outer Disciple? Gaya ng nabanggit, ang mga Inner Disciples na nasa ika-100 pwesto ay ibababa sa posisyon bilang Outer Disciples. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, ngumiti si Norvan ng alanganin habang sumasagot, medyo nag-aalala lang ako. Lumapit si Alvin kay Norvan bago niya inabot kay Norvan ang singsing na hawak niya sa kaliwang kamay. Kunin mo ito. Ano ito? Nagulat at naguluhan si Norvan. Wala lang yan. Isa lamang itong kilalang banal na artifact, mahinahong sabi ni Alvin. Isang kilalang banal na artifact. Nagbago ang ekspresyon ni Norvan nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Sa isang iglap, naramdaman niya na ang singsing na nasa kamay niya ay kasing bigat ng isang dumbbell. Alvin, napakahalaga nito. Ako. Hindi makapagsalita si Alvin sa iniisip ni Norvan. Dali-dali siyang sumingit, ipinahihiram ko lang ito sa iyo. Kala mo hindi ko ibibigay sa iyo, di ba? Agad na namula ang mukha ni Norvan dahil sa kahihiyan. Nang sa wakas ay kumalma na siya, pabiro niyang sinabi, bagamat medyo nadismaya ako, gusto ko pa ring magpasalamat sa iyo. Sa oras na ito, hindi na tinanggihan ni Norvan ang tulong ni Alvin kahit na sa tingin niya ay isa lang ang kilalang divine artifact na taglay ni Alvin. Tutal, medyo patas naman ang Latent Dragon Grand Contest. Hindi ipaglalaban ng mga Inner Elder ang mga makapangyarihang kalahok ng ganoon kaga. Bukod dito, sa lakas ni Alvin, hindi niya kailangan ng isang kilalang divine artifact para manalo. Kung kailangan ni Alvin ng isang kilalang divine artifact para talunin ang kanyang kalaban, malamang na matatalo siya ng kalaban kahit na mayroon siyang kilalang divine artifact. Nabigo ka ba? Wala ka talagang kahihiyan. Nanunuksong sabi ni Alvin. Kasunod nito, tumingin si Alvin kay Jessica at kinausap ito sa pamamagitan ng voice transmission. 3,800. Sinabi ni Alvin kay Jessica, ang ikatlong batang binibini ng angkan ng Meyer, at sinabing, ikatlong binibini, dahil kay Norvan at sa iyong lakas, mahihirapan kayong dalawa na makapasa sa mga pagsusulit sa pagpasok para sa mga panloob na disipulo 3 araw na ang nakalipas. Ang dahilan kung bakit kayong dalawa nakapasa ay dahil sa paghingi ko kay Nixon, ang puting Dragon Elder, na maging mahinahon sa inyong dalawa. Natigilan si Jessica sa mga sinabi ni Alvin. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasabing, kaya, kung ayaw mong mapunta sa pinakamababang ranggo ng Latent Dragon Grand Contest, iminumungkahi kung humiram ka ng isang kilalang divine artifact mula sa iyong ama. Nang bumalik sa kanyang katinoan si Jessica, sumagot siya, sige. Hihiram ako ng isang kilalang banal na artifact mula sa aking ama para kay Norvan. Hindi. Dapat mong hiramin ito para sa iyong sarili, sabi ni Alvin, bahagyang nawala ng malay sa tugon ni Jessica. Kasabay nito, naisip niya na talagang mapalad si Norvan na nakahanap ng isang taong lubos na nagmamalasakit sa kanya.
Gayunpaman, kakailanganin din niya ng isang kilalang banal na artifact, sabi ni Jessica, bagamat maaaring hindi kami magkapareha para sa isang laban, may posibilidad pa rin na mangyari iyon. Magiging hindi patas para sa kanya kung mayroon lamang akong isang kilalang banal na artifact. May ilang matataas na opisyal mula sa angkan na dumating din. Hindi lang ang aking ama ang may kilalang banal na artifact. Ang matandang katabi niya ay mayroon ding kilalang banal na artifact. Ipinahiram lang ng matandang lalaki ang kanyang kilalang banal na artifact kay Brother Han. Ako. Sumingit si Alvin, huwag mo siyang alalahanin. Pinahiram ko na sa kanya ang isang kilalang banal na artifact. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Kung gayon ikaw. Nag-alinlangan si Jessica. Natural na naunawaan ni Alvin ang mga alalahanin ni Jessica. Nakangiti niyang sinabi, nakalimutan mo na ba ang mga patakaran ng Latent Dragon Grand Contest? Mayroon silang profile ng lakas ng bawat isa. Hindi nila ipaglalaban ang malalakas na kalahok ng ganito kaga. Ibig sabihin, ang mga unang ilang kalaban na makakarap ko ay mas mahina kaysa sa akin. Madali ko silang matatalo nang walang isang kilalang divine artifact. Agad na natanto ni Jessica. Naiintindihan ko. Hihiramin ko na ngayon ang isang kilalang banal na artifact mula sa aking ama. Sa katunayan, sinabi ng aking ama kanina na ipapahiram niya sa akin ang kanyang kilalang banal na artifact, ngunit binalaan niya ako na huwag itong ipahiram kay Norvan. Nag-aalala siya na baka mag-away kami. Handa lamang siyang ipahiram ito sa akin kung papayag ako sa kanyang kondisyon. Naiintindihan ko ang mga kilos ng pinuno ng angkan na si Meyer, nakangiting sabi ni Alvin, nangako lang ako sa kanya na hindi mo na ipapahiram ang kilalang banal na artifact kay Norvan ngayon. Kung hindi siya naniniwala sa iyo, maaari mong sabihin sa kanya na ipinahiram ko na kay Norvan ang aking kilalang banal na artifact. Kung mag-iimbestiga pa siya, sabihin mo lang sa kanya na pinahiram sa akin ng kataas-taasang Elder Malvar ang kilalang banal na artifact na iyon. Dahil doon, umalis si Jessica upang hanapin si Edgar, ang pinuno ng angkan ng Meyer clan. Pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ni Alvin na nakatingin sa kanya si Edgar. Laking gulat niya nang padalhan siya ni Edgar ng isang voice transmission upang kumpirmahin na talagang pinahiram niya kay Norvan ang isang kilalang banal na artifact. Hindi alam ni Alvin kung paano magre-react dito. Talaga bang wala talagang tiwala si Edgar sa kanyang anak? Matapos matanggap ang kumpirmasyon ni Alvin, sa wakas ay ibinigay ni Edgar ang kanyang spatial ring kay Jessica matapos niyang isuko ang kanyang pagmamay-ari sa spatial ring. Kasunod nito, tinanong ni Alvin si Darren Drake sa pamamagitan ng voice transmission, Darren Drake, mayroon ka bang kilalang divine artifact? Mas malaki ang iyong kalamangan kung mayroon kang kilalang divine artifact sa Latent Dragon Grand Contest. Kung wala ka pa, maaari kitang pahiramin. Oo, sagot ni Darren Drake, tinanong ko lang kung kailangan din ni Norvan ng isang kilalang banal na artifact. Kung wala siya nito, hihiramin ko siya kay Tio Sikong. Gayunpaman, sinabi niya sa akin na pinahiram mo na siya nito. Maya-maya, nag-aalalang sinabi ni Darren Drake, Alvin, medyo mapanganib para sa iyo na wala kang kilalang banal na artifact habang nasa paligsahan. Kailangan mo ba akong humiram ng isa para sa iyo? Hindi na kailangan yan, sabi ni Alvin habang bahagyang umiiling, meron ako. Kahit wala, may 3 Supreme Elder mula sa angkan ng Langston na sumama sa akin dito kaya maaari ko itong hiramin sa alinman sa kanila. Mabuti naman, sagot ni Darren Drake. Kasabay nito, puspusan na ang mga labanan sa 10 battle rings. Ang 20 outer disciples ay lumaban ng buong lakas. Karamihan sa kanila ay mga advanced na Diyos. 2 lamang sa kanila ang mga simpleng hari ng mga Diyos. Dahil dito, madaling nanalo ang 2 sa kani-kanilang mga laban. Para naman sa iba pang 8 laban sa pagitan ng mga advanced na Diyos, medyo natagalan bago tuluyang natapos. Sa sandaling may nanalo, 2 pangalan ang agad nalilito sa itaas ng mga singsing sa labanan. Kasabay nito, ang susunod na 2 kalahok ay papasok sa mga singsing sa labanan. Nanood ang mga manunood ng mga laban ng may pananabik. Gayunpaman, sandali lamang ang itinagal nito bago sila nagawa. Tutal, ang mga kalahok ay mga matataas na Diyos lamang kaya limitado ang kanilang lakas. Marami sa mga manunood ang nakaramdam pa nga ng matinding pag-aaway ng mga bata.
Muli na namang napukaw ang interes ng lahat ng matalo ng isang binata na nakasuot ng maitim na gintong roba ang kanyang kalaban gamit ang isang suntok. Kahit si Alvin ay medyo interesado. Ang malakas na suntok ng binata ay nagpaalala sa kanya ng pagganap ni Norvan noong mga pagsusulit sa pasukan ng mga Inner Disciples. Naisip niya sa sarili, natatakot ako na ang taong ito ay hindi mas mahina kaysa kay Norvan. Ang binata na nakasuot ng gininto ang damit at ang kanyang kalaban ay parehong mga simpleng hari ng mga Diyos. Dahil kaya niyang talunin ang kanyang kalaban na isa ring simpleng hari ng mga Diyos sa pamamagitan lamang ng isang suntok, napatunayan nito na mas malakas siya kaysa sa karaniwang simpleng hari ng mga Diyos. Sa oras na ito, muling nagsimulang mag-usap ang mga tao. Siya ang ikatlong disipulo ng pinuno ng sekta ng King Rank na Heavenly Divine Sect. Ang pangalan niya ay Perry. Mahigit 5,000 taong gulang pa lamang siya ng kaunti, ngunit isa na siyang panimulang hari ng mga Diyos. Hindi rin naman masama ang kanyang kakayahan sa pag-unawa. Sa qualifying test, natalo lang siya dahil ang kanyang kalaban ay si Matthew Orleans, ang ikatlong batang Panginoon ng Lord Rank na Uyang Clan. Tama. Medyo malas si Perry. Kung hindi niya nakilala si Matthew noong qualifying test, baka nakapasa siya sa entrance exams. Malubha siyang nasugatan ni Matthew noong panahong iyon. Kahit nakainom siya ng Divine Pill noong panahong iyon, medyo natagalan bago gumaling ang kanyang mga pinsala. Akala ko mananatili siyang isang outer disciple. Ngayon ay tila may pagkakataon na siyang tabyusan ang kanyang sarili sa panahon ng Latent Dragon Grand Contest at maging isang inner disciple. Maraming natutunan si Alvin mula sa mga usapan sa kanyang paligid. Bagamat napanood niya ang entrance exam, ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang kay TJ ng Eastern Oriental Sect, kay Pojen ng 10,000 Devil Sect, at kay Lady 7 Nanograms 10,000 Flowers Valley. Hindi niya masyadong binigyang pansin si Matthew noong panahong iyon. Medyo malakas si Perry, sabi ni Norvan na may seryosong ekspresyon. Malinaw na alam niyang hindi naman mas mahina si Perry kaysa sa kanya. Nagpatuloy ang mga laban. May ilang makapangyarihang outer disciples na may mataas na tsansa na maging inner disciple sa pamamagitan ng Latent Dragon Grand Contest. Karamihan sa kanila ay hindi pinalad at malubhang nasugatan noong qualifying test, na nakaapekto naman sa kanilang performance sa entrance exams. Ngayong gumaling na sila, natural na mas gumaling na sila. Patuloy na lumipad ang oras. Hindi nagtagal at sumapit na ang gabi. Sa oras na ito, inanunsyo ni Alfred, isang Black Dragon Elder ng Flying Dragon Sect, na siyang moderator para sa Latent Dragon Grand Contest na ang paligsahan ay magtatapos na ngayon at magpapatuloy bukas. Ang Latent Dragon Grand Contest ay nagpatuloy kinabukasan hanggang gabi bago tuluyang napili ang 100 kalahok mula sa grupo ng mahigit 800 outer disciples. Karamihan sa mga outer disciples na nasa pinakamababang ranggo ay alam ang kanilang lakas kaya hindi sila masyadong nadismaya sa mga sulta. Alam nilang hindi sila makakalaban ng mga mas mataas ang ranggo. Bukod dito, ang mga laban ay inayos sa isang patas na paraan. Ang 10 elder ng Flying Dragon Sect na namamahala sa pag-aayos ng mga laban ay mga intermediate lords of gods kaya madali para sa kanila na makita ang lakas ng mga kalahok. Natural lamang na nakatulong ito sa kanila na ayusin ang mga laban. Dahil sa pagiging patas, wala sa mga kalahok ang nagduda sa mga resulta. Bago pinalis ang lahat sa araw na iyon, sinabi ni Alfred, ang nangungunang 100 disipulo ay sasama sa mga inner disciples para sa susunod na round ng Latent Dragon Grand Contest bukas. Sa susunod na 3 araw, tutukayin natin ang 100 pinakamalakas na kalahok sa 400 kalahok. Dumating ang sumunod na araw sa isang kisap mata lamang. Sa wakas ay oras na para lumaban si Alvin at ang iba pang mga inner disciples na nanunood ng Latent Dragon Grand Contest. Sunod-sunod na pangalan ang lumitaw sa itaas ng mga singsing sa labanan, ngunit ang pangalan ni Alvin ay hindi pa rin lumalabas kahit na 2 beses nang lumaban si Norvan. Sa katunayan, hindi lang si Alvin. Hindi pa rin lumalabas ang mga pangalan ni Pojen ng 10,000 Devil Sect, TJ ng Eastern Oriental Sect, Lady 7 Nanograms 10,000 Flowers Valley, at Matthew ng Uyang Clan. Sa madaling salita, hindi pa lumalabas ang mga pangalan ng mga nagpakita ng mahusay na resulta sa qualifying test at entrance examination.
Dahil alam nila ang ating lakas, tila inayos nila ang ating laban hanggang sa huli, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa panahong ito, may ilang natatanging kalahok na dati nang itinago ang kanilang lakas. Dahil itinago nila ang kanilang lakas, medyo maaga silang tinawag palabas. Halimbawa, nariyan si Rupert ng Hanchu sect na ang lakas ay kapantay ni TJ. Dahil hindi niya ipinakita ang kanyang lakas, nakaayos siya para lumaban sa mga naunang round. Nang maipakita ang kanyang lakas, hindi na muling lumitaw ang kanyang pangalan. Mukhang mabuti na lang at hindi ko itinago ang lakas ko bago ito. Kahit papaano, makakapag-ipon ako ng enerhiya para sa mga laban ko mamaya, nakangiting naisip ni Alvin sa sarili. Darren Drake, bakit hindi ka pa tinatawag para lumaban? Tanong ni Norvan. Agad na napabalik sa katinoan si Alvin sa boses ni Norvan. Tunay ngang hindi lumitaw ang pangalan ni Darren Drake. Malapit nang lumubog ang araw at malapit nang matapos ang paligsahan ngayon, ngunit hindi pa rin lumalabas ang kanyang pangalan sa itaas ng singsing ng labanan. Kumunat ang noo ni Norvan. Nakalimutan ka na ba nila? 3,801. Nakalimutan na ba nila si Darren Drake? Mas malalim ang iniisip ni Alvin kaysa kay Norvan, kaya alam niyang mali si Norvan. Ang tagapag-alaga ni Darren Drake ay isang Black Elder Dragon kaya paano nila siya makakalimutan? Dahil pinapayagan si Darren Drake na makalampas sa qualifying test at entrance examinations at direktang lumahok sa Latent Dragon Grand Contest sa pamamagitan ng kanyang koneksyon, imposibleng makalimutan nila siya. Dalawang posibilidad lang ang mayroon. Una, hindi nila siya tinawag para tulong siyang makatipid ng kanyang enerhiya. Pangalawa, sapat ang kanyang lakas para isagawa nila ang pakikipaglaban niya sa mga huling round. Ngumiti si Alvin at tumingin kay Darren Drake, na nakatingin kay Norvan ng may kakaibang gulat. Pagkatapos, nagtanong siya, Darren Drake, kahit isa ka pa lamang simpleng hari ng mga Diyos ngayon, ang iyong pag-unawa sa batas ng apoy ay tiyak na napakataas, tama ba? Bahagyang nagulat si Darren Drake sa sinabi ni Alvin. Ikaw. Paano mo nalaman yan? Bukod sa kanyang tiyo Sikong, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa kanyang mataas na pag-unawa sa batas ng apoy. Si Alfred ay isa sa iilang nakakaalam ng bagay na ito. Gayunpaman, walang paraan si Alvin para malaman ito. Mukhang mas malakas ka kaysa kay Norvan, natatawang sabi ni Alvin. Sa oras na ito, kung hindi pa rin maintindihan ni Norvan ang nangyayari, isa siyang tunay na hanggal. Nang makabawi siya sa kanyang katinoan, tinitigan niya si Darren Drake at sinabing, Darren Drake, bastos ka. Gaano kalalim ang iyong pag-unawa sa batas ng apoy? Hindi lumabas ang pangalan mo ngayon. Wala pang 100 katao ang hindi lumabas ang pangalan ngayon. Huwag mong sabihin na ang lakas mo ay kabilang sa nangungunang 100 kalahok. Hindi man lang nang-ahas si Norvan na mangarap na makapasok sa top 100 ng Latent Dragon Grand Contest kahit na mayroon na siyang kilalang Divine Artifact ngayon. Bagamat nanalo na siya sa kanyang pangalawang laban kanina, napakalakas ng kanyang kalaban kaya muntik na lamang siyang manalo sa laban. Naaalala pa rin niya ang selos at ayaw na ekspresyon sa mukha ng kanyang kalaban nang makita niya ang kanyang kilalang Divine Artifact. Alam niya na kung ang kanyang kalaban ay mayroon ding kilalang Divine Artifact, matatalo na sana siya sa laban. Naisip ni Norvan na tunay siyang mapalad na magkaroon ng kaibigang tulad ni Alvin. Noong panahong iyon, naisip niya sa sarili na kung nagseselos ang kanyang kalaban, dapat din niyang hiramin ang isang kilalang banal na artifact mula sa kanyang kaibigan. Hindi patas ang buhay, kung tutuusin. Natural lang, hindi binibigkas ni Norvan ang kanyang mga iniisip. Kung hindi, siya ay magiging kaaway ng publiko. Tutal, kakaunti lang sa mga kalahok sa Latent Dragon Grand Contest ang nagtataglay ng mga kilalang Divine Artifact kahit na hiniram ang mga ito. Hindi ito nakakagulat dahil bihira ang mga kilalang Divine Artifact. Kahit sa mga matataas na puwersang may ranggong Panginoon, itinuturing silang bihira, at tanging ang mga matataas na opisyal lamang ang nagtataglay nito. Hindi naman ganoon kalalim dati, pero malaki ang naging pagbuti ko kamakailan, nakangiting sabi ni Darren Drake. Gaano nakalaki ang progreso? Tanong ni Norvan nang may pag-aatubili. Naunawaan ko lang. Ang ilang triple fused profundities mula sa batas ng apoy.
Natigilan si Norvin nang marinig niya ang sagot ni Darren Drake. Batay sa kanyang nalalaman, ang antas ng pag-unawang ito ay maihahambing sa mga kahangahangang nilalang ng mga puwersang may pinakamataas na ranggo ng Panginoon. Naisip niya na kahit ang pag-unawa ni Alvin sa batas ng kalawakan ay bahagyang mas mahusay lamang dito. Halimbawa, ang antas ng pag-unawa ni Saul at Joe, dalawa sa pinakamalakas na pangunahing disipulo sa Hidden Fog Sect, ay maihahambing kay Darren Drake. Bukod pa riyan, taglay din ni Darren Drake ang Berserkification Vein, ang kanyang bloodline power. Sa madaling salita, hindi mas mahina si Darren Drake kaysa kina Saul at Joe. Kahit na mas mahina siya, hindi naman ito gaanong kaina. Paano mo naunawaan ang batas ng apoy? Ang bilis mo talagang sumulong. Parang lalabas na sa kani-kanilang butas ang mga mata ni Norvan. Hulaan mo. Ngumiti si Alvin habang nakatingin kay Darren Drake at sinabing, siguro'y ipinadala siya ng kanyang tiyuhin sa silid ng mga batas sa Flying Dragon Sect. Bilang isang puwersang may ranggong emperador, ang kanilang mga ugat na batong banal ay mas nakahihigit sa mga puwersang may ranggong Panginoon. Normal lamang na ang kanilang silid ng mga batas ay makakatulong upang maunawaan ang triple fused profundities. Patuloy na nanunukso si Alvin, Darren Drake, mukhang hindi lang basta ordinaryong Black Dragon Elder ang tiyuhin mo. Naunawaan ni Darren Drake ang batas ng apoy sa napakalalim na antas sa silid ng mga batas sa loob ng 30 taon. Nangangahulugan ito na ang mga banal na bato na ginamit niya ay halos kapareho ng ginamit ni Alvin sa angkan ng Langston. Paano nagawa ng isang ordinaryong Black Dragon Elder ang ganoong bagay? Ngumiti si Darren Drake nang may pag-aalinlangan. Alvin, hindi ka lang mahusay sa paglilinang, kundi matalino ka rin. Tama ka. Naunawaan ko ang batas ng apoy sa silid ng mga batas ng Flying Dragon Sect. Matapos magsalita si Darren Drake, bumaantong hininga siya. Dahil dito, naramdaman niyang may malaking utang na loob siya sa kanyang tiyuhin. Natatakot siyang mahirap itong mabayaran sa hinaharap maliban kung ang kanyang cultivation ay higit na hihigitin ang sa kanyang tiyuhin. Ang silid ng batas ng Flying Dragon Sect. Nawala ng masabi si Norvan. Hindi siya nagulat na nagamit ni Darren Drake ang silid ng batas ng Flying Dragon Sect. Tutal, ang tagapag-alaga ni Darren Drake ay isang Black Dragon Elder mula sa Flying Dragon Sect. Gayunpaman, ang tagal ng pananatili ni Darren Drake sa silid ng batas ay nakakagulat. Ang tagal ng pananatili ng isang tao sa silid ng batas ng Flying Dragon Sect ay nakasalalay sa katayuan ng mga matataas na opisyal ng Flying Dragon Sect. Alam na ni Norvan noon pa man na naiintindihan ni Darren Drake ang batas ng apoy. Dati, ang pag-unawa ni Darren Drake ay hindi kasing lalim ng sa kanya. Gayunpaman, ngayon, ang pag-unawa ni Darren Drake sa batas ay ganap na nalampasan ang sa kanya. Sa wakas, mapait na sinabi ni Norvan, akala ko naisip kong yayain kang makipag-sparring sa akin. Ngayon, mukhang hindi ako makakalaban mo kahit na mayroon akong isang prominenteng divine artifact at wala ka. Maswerte lang ako na mayroon akong makapangyarihang tiyuhin, mapagkumbabang sabi ni Darren Drake habang umiiling. Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at sinabing, ang pinakakahanga-hangang tao ay si Alvin. Siya ay nagmula sa isang Devata realm at walang koneksyon dito. Gayunpaman, napakarami niyang nakamit sa kanyang sarili. Nahihiya ako sa aking sarili kapag ikinukumpara ko ang aking sarili sa kanya. Gumanda ang pakiramdam ni Norvan nang marinig niya ang mga salita ni Darren Drake. Pagkatapos, sinabi niya, si Alvin ay isang walang kapantay na mahika. Tanging isang hanggal ang magkukumpere sa kanyang sarili kay Alvin. Nasaksihan ni Norvan ang lakas ni Alvin kaya alam niya kung gaano kalakas si Alvin. Habang nag-uusap ang tatlo, natapos din ang Latent Dragon Grand Contest para sa araw na iyon. Habang naglalakad pabalik sa kanilang tirahan ang tatlo, mapait na ngiti ang sinabi ni Norvan, Alvin, mukhang kahit na may prominenteng divine artifact ka, mahihirapan pa rin akong manalo sa susunod kong laban. Tumango si Alvin. Tapat niyang sinabi, totoo iyon. Gayunpaman, kahit matalo ka sa susunod mong laban, hindi mo kailangang mag-alala na ma-demote ka bilang outer disciple dahil sa performance mo, hindi ka aabot sa pinakamababang ranggo. Totoo iyan. Mas gumaan ang pakiramdam ni Norvan matapos marinig ang mga salita ni Alvin.
Kung tungkol naman kay Jessica, nasa parehong posisyon siya ni Darren Drake. Kung tutuusin, mas malakas lang siya ng kaunti kaysa kay Norvan. Sa oras na ito, nakangiting sinabi ni Darren Drake, "Alvin, malamang na kailangan kong lumaban bukas. Dapat ganoon din ang mangyari sa iyo." Tumango si Alvin. "Alam ko. Pinapanood ko lang ang mga laban nitong mga nakaraang araw, sabik na ako sa aking pagkakataon. Iniisip ko kung sino ang magiging kalaban ko. Sabik ka na ba sa pagkakataon mo? Hindi ba't ibig mong sabihin ay sabik ka ng bugbugin ang isang tao?" Pabiro na tanong ni Norvan. Umiling si Alvin. "Huwag mong maliitin ang kaban ko, kahit sino pa man iyon. Tutal, ang mga kalaban ay pinipili ng mga elder ng Flying Dragon Sect. Kinu-question mo ba ang kanilang kakayahang pantayan ang mga kalahok? Gaya ng inaasahan, kahit na may kitang-kitang divine artifacts, natalo sina Norvan at Jessica sa kani-kanilang laban. Ang kanilang mga kalaban ay mga inner disciples na may katamtamang divine artifacts. Nang talunin siya ng kalaban ni Norvan, pangungutya niyang sinabi, kung hindi dahil sa iyong kilalang banal na artifact, baka hindi mo man lang magawang manalo sa iyong unang laban. Gayunpaman, hindi nagalit si Norvan sa mga salitang ito. Sa halip, sinabi niya, ano naman? Kung hindi ka nasisiyahan, bakit hindi mo subukang humiram ng isang kilalang banal na artifact? Namula sa galit ang kalaban ni Norvan nang marinig ang mga salitang ito. Bukod pa riyan, huwag mong kalimutan ang agwat ng ating edad. Malapit ka ng 10,000 taong gulang, ngunit hanggang dito ka lang nakapag-cultivate. Sa kabilang banda, wala pa akong 5,000 taong gulang. Nahihiya talaga ako para sa iyo. Sabi ni Norvan. Ang mga matatalas na salita ni Norvan ay pumukaw sa kanyang kalaban hanggang sa puntong gusto na siyang sugurin ng kanyang kalaban at bugbugin bago pa man ito sumuko. Sa kasamaang palad, dahil sa presensya ng mga elder ng Flying Dragon Sect, napilitan ang kanyang kalaban na magpigil. Nang makabalik si Norvan sa kanyang posisyon, nakangiting sinabi ni Alvin, bagamat natalo ka sa laban, tiyak na nanalo ka sa digmaan ng mga salita. Bueno, siya ang humingi nito, sabi ni Norvan habang iniikot ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inilagay niya ang kitang-kitang banal na artifact sa spatial ring bago niya biniwan ang kanyang pagmamayari at ibinalik ito kay Alvin. Salamat, Alvin. Sigurado akong hiniram mo rin ang kilalang banal na artifact na ito mula sa iba. Pangako, bibigyan kita ng isang kilalang banal na artifact sa hinaharap. Sabi ni Norvan, taos-pusong ipinapahayag ang kanyang pasasalamat. Bigyan mo ako ng isang kilalang banal na artifact. Ngumiti si Alvin at umiling. Sa tingin ko dapat mo na lang hintayin na bigyan kita ng isang kilalang banal na artifact. Sa oras na bigyan mo ako ng isang kilalang banal na artifact, magiging Lord of Gods na ako. Sa tingin mo ba ay magkukulang ako ng mga kilalang banal na artifact sa oras na iyon? Natigilan si Norvan sa sinabi ni Alvin. Maya-maya, matigas ang ulo niyang sinabi, kahit na isa ka ng Panginoon ng mga Diyos noong panahong iyon, tatanggihan mo ba talaga ang isang kilalang banal na artifact na may kaluluwa ng isang artifact? Kasabay nito, hindi na matiis ni na Darren Drake at Jessica na makinig kay Norvan. Inikat ni Darren Drake ang kanyang mga mata habang si Jessica ay nagpakita ng isang kakaibang ekspresyon sa mukha. Kung tungkol kay Alvin, umiling lamang siya at ngumiti habang iniisip ang sarili, isang kilalang banal na artifact na may kaluluwa ng artifact. Mayroon na ako nito. Sa pagkakataong ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Darren Drake habang nakatingin sa unahan. Sumigaw siya, ako na. Walang ibang sinabi, biglang sumulpot si Darren Drake sa battle ring kung saan lumabas ang pangalan niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.